Pagpapalit ng damit kay Ethan medyo sumasakit pa rin ang ulo ko. Para palitan ng damit si ECD, kailangan kong hubarin ang puting bestida niya. Tapos isusuot ko ang bagong damit. Hindi kaya makikita ko ang buong katawan ni ECC. Bahagya akong napakunot noo. Talagang nakakailang ito. Pero dahil nakapili na ako, kailangan ko na lang magtiis. May dalang bagong puting bestida ang receptionist. Kapag kailangan, hihilain ko na lang pataas. Tinitingnan ko si Ethan na nakahiga at lasing sa kama. Huminga ako ng malalim. Kinondisyon ko ang sarili ko bago yumuko. Dahan-dahan at maingat kong tinulungan si Ethan na hubarin ang bestida. Ito ang unang pagkakataon na tinulungan kong hubaran ng bestida ang isang babae. Medyo clumsy pa ako. Dahil sa kaba, bahagyang nanginginig pa ang mga kamay ko. Lalo na noong aksidente kong nahawakan ang makinis na balat ni Ethan Bahagya akong kinabahan. Sa totoo lang, hindi lang ako ang kinakabahan. Si Ethan na nakahiga sa kama ay bahagya ring kumikibot ang mga pilikmata. Namumula ang magandang mukha niya at bumibilis ang paghinga. Parang alam ni Ethan ang gagawin ko. Pero hindi siya nagpapakitang nagigising. Isipin mo na lang na isa siyang puting tofu. Para hindi ka masyadong kabahan. Paulit-ulit kong pinapaalala sa sarili ko na kalmado lang. Dapat sabihin na mas gumaan ang pakiramdam ko kapag sinasabi ko sa sarili ko ito. Habang unti-unting nahuhubad ang bestida. Lumitaw sa harap ko ang maputing katawan ni Ethan Mataas na dibdib. Mahahabang binti na kasimputi ng nyebe na walang takip. Pati na rin ang makinis at maputing balat sa buong katawan. Sa totoo lang, mahirap pigilan ang sarili para sa kahit sinong lalaki kapag nakakita ng ganoong kaakit-akit na tanawin. Pero wala akong kahit anong malisyosong iniisip kaya matagumpay kong napalitan ng damit si Ethan Dapat sabihin na talagang malakas ang mentalidad ko. Kahit kaharap ko ang ganoong kagandahan, hindi pa rin ako natitinag sa prinsipyo ko. Hindi ko mapigil ang sabihin na mahal ko talaga si Tedao. At para sa ibang babae, para lang silang puting tofu. Sa wakas, nakapagpalit na ako ng bestida. Nakahinga ako ng maluwag. Pagkatapos ay nagsimula na akong magpalit ng damit ko. Pagkatapos kong gawin ang lahat, napagod akong umupo sa sofa. Kinuha ko ang cellphone ko at naglaro. Wang Zirongyao, Honor of Kings. Masyado akong kinabahan kanina noong tinulungan kong palitan ng damit si Ethan Kaya kailangan ko na lang mag-relax sa pamamagitan ng paglalaro. Si Ethan na nakahiga sa kama, matagal nang gising. Nagpapanggap lang siyang lasing. Pero kinakabahan din siya katulad ni Kiren Tide. Inaasahan niya na may gagawin sa kanya si Kiren Tide. Pero natatakot din siya na gawin niya talaga ito. Magkasalungat ang nararamdaman niya. Pero ang huling resulta ay wala akong pakialam sa katawan niya. Kaya medyo nadismaya si Ethan Pakiramdam niya ay hindi siya sapat na kaakit-akit. Ang sama-sama mong. Mas gusto mo pang maglaro kaysa tingnan ako. Inisip ni Ethan sa kanyang sarili. Pagkatapos ay nagpanggap siyang nagigising. Nakita ko nagising na si Ethan Kaya nagpatuloy ako sa paglalaro ng Wang Zirongyao, Honor of Kings. Pagkatapos ay tumingala ako at sinabi. Sa wakas, gising ka na. Sinabi ko na sa iyo na huwag kang iinom kung hindi ka marunong uminom. Gusto kong uminom, Sabi ni Ethan na medyo naglalambing. Napansin niya. Nakulay rosas ang bestida niya ngayon. Agad niyang naalala ang nangyari kanina. Namula ang magandang mukha niya. Bakit nagbago ang bestida ko? Namumulang nagtanong si Ethan kahit alam naman niya. Medyo nailang ako nang banggitin niya ito. Kaya gumawa ako ng kwento. Kanina noong lasing ka. Nabahira ng juice ng pakwan ang bestida mo. Kaya pinatulong ako sa receptionist ng hotel. Para palitan ang bestida mo. Sinabi ko ito na nagpapanggap na kalmado. Pero hindi ako naglakas loob na tingnan si Ethan Natatakot ako na may mapansin siya. Hindi inakala ni Ethan na marunong din akong magsinungaling. Malinaw na pinalitan niya ako ng bestida. Nakita pa nga niya ang buong katawan ko. Tapos sasabihin niya na receptionist ng hotel ang nagpalit?
Ang sama-sama mong. Hindi ko akalain na marunong ka ring magpanggap. Sa pagkakataong ito, hindi na lang pinansin ni T. Van Iku ang kasinungalingan ko. Sa lahat ng bagay, siya rin naman ang nagpanggap na lasing. Kapag nagsalita siya, hindi ba malalaman na nagpapanggap lang siyang lasing? Kaya sa pagkakataong ito, nagkaintindihan kaming dalawa. Kunwari walang nangyari. Ah, ganun ba? Anong oras na ba? Uwi na ba tayo? Nangako pa naman ako na tuturuan kitang magpinta ngayong hapon. Biglang naalala ni Ethan Ify ang isang bagay. 4 na. Kung uwi na tayo. Malapit nang magsara ang art room ng school. Sabi ko habang tinitingnan ang relo ko sa cellphone. Kadalasan tuwing weekend. Hanggang 5 lang bukas ang art room ng school. 4 na. Ganoon ba? Kaya pa. Uwi na tayo. Nagmamadaling bumaba ng kama si Ethan Ify. Pagkatapos ay sinuot ang sapatos niya at hinila ako palabas. Seryoso si Ethan Ify sa pagpipinta. Siyempre, ang pinaka-inaasahan niya ay ang makapagpinta kasama si Terence. Tilene. FED, dahan-dahan lang. Kung hindi tayo aabot ngayon, pwede naman kitang turuan sa ibang araw. Hinihila ako ni Ethan Ify. Kaya wala akong magawa kundi tumakbo ng hindi ko gusto. Ipinangako mo na tuturuan mo akong magpinta ngayon. Nagmamadali si Ethan Ify ngayon. Kagabi pa lang, inaabangan na niya ang pagtuturo. Ni Kiran tided sa kanya ngayong hapon. Pero malapit na niyang makaligtaan ito. Makalipas ang kalahating oras. Sa wakas nakasakay kami sa sasakyan pa uwi ng school. Pero kahit gaano pa sila kabilis, nakasara na ang art room ng school. Nang makita ni Ethan Ify na nakasara na ang art room, punong-puno ng pagkadismaya ang mga mata niya. Nakasara na. Hindi, pwede naman kitang turuan sa ibang araw. Hindi naman kailangang magmadali. Sabi ko para aliwin siya dahil parang maiiyak na siya. Pero inabangan ko buong gabi ang makapagpinta kasama ka ngayong hapon. Bahagyang namumula rin ang mga mata ni Ethan Ify. Nang makita kong interesado si Ethan Ify sa pagpipinta, nag-isip ako ng seryoso at sinabi sa kanya, FED, hintayin mo ako sandali. Babalik ako agad para turuan kitang magpinta. Pagkatapos kong sabihin iyon, tumalikod ako. At tumakbo paalis. Tinitingnan ni Ethan Ify ang papalayo kong figura. Medyo natulala siya. Nakasara na ang art room. Saan pa sila pupunta para magpinta? Pero masunurin pa rin siyang tumayo sa lugar niya at naghintay. Pagkalipas ng halos 10 minuto, bumalik ako na may dalang easel. Pintura, brush at buong set ng gamit sa pagpipinta para kay FED. Gusto kitang turuan kung paano magpinta ng totoong bagay ngayon. Sabi ko nang hinihingal. Saan mo? Kinuha ang mga gamit sa pagpipinta na ito. Gulat na gulat si Ethan Ify. Kasabay nito, labis siyang naantig. Binili ko ito sa isang art student sa halagang 5 beses ang presyo. Sabi ko ng totoo. Kanina noong tumakbo ako, pumunta ako sa art department. Pagkatapos, dinakip ko ang isang art student para bumili ng gamit sa pagpipinta mula sa kanya. Noong una, ayaw nilang pumayag. Sa huli, pumayag lang ang ilan sa kanila nang alukin ko sila ng 5 beses ang presyo. Hindi inakala ni Ethan Ify na dahil lang sa sinabi niya, handa akong gumastos ng 5 beses ang presyo para bumili ng gamit sa pagpipinta. Para lang turuan siya magpinta at para hindi siya madismaya. Sa sandaling iyon, naiyak si Ethan Ify sa labis na pagkadama. Ang sama-sama mo pa ring. Noong araw, ang galing mo pa ring magtrabaho. STD. Bakit ka umiiyak? Dinala ko na ang gamit sa pagpipinta. Tuturuan na kitang magpinta ngayon. Medyo natataranta ako. Sa huli, naghanap na lang ako ng isang pakete ng tissue. At ibinigay sa harap ni Ethan Ify. Bakit ang bait mo sa akin? Kinuha ni Ethan Ify ang tissue at pinunasan ang mga luha niya. Huwag ka nang magsalita. Magpinta na tayo. Kung hindi tayo aalis ngayon, didilim na. Sabi ko habang nakatingala sa langit.
Saan tayo pupunta para magpinta? Ngayon lang natauhan si Ethan Ike. Pumunta tayo sa East Park ng school. Tuturuan kitang magpinta. Ng paglubog ng araw at mga puno. Nag-isip ako saglit. Pagkatapos ay sinabi ko ito nang hindi ko sinasadya. Namula ang magandang mukha ni Ethan Ike nang marinig niya ito. Dahil ang East Park ng school ay kung saan lang pumupunta ang mga magkasintahan. Maraming estudyante ng IEFNHI ang nagtatapat ng pag-ibig. At nagde-date doon. Kung ganun, pumunta tayo doon. Punong-puno ng pag-asa na tumango si Ethan Ike. Sa bilis ng panahon, magkatabi silang pumunta sa East Park ng school. Paglubog na ng araw. Sa parke, marami pa ring magkasintahan na magkahawak kamay. Na nagde-date. May ilan pang ang naghahalikan ng masidhi. Sa madilim na espasyo. Namula ang mukha ni Ethan Ike nang makita niya ang tanawin. Hindi ko pinapansin ang mga bagay na ito. Seryoso akong pumipili ng pinakamagandang tanawin para ipinta. FEVD, pumunta tayo doon sa maliit na gubat. Ngayon, sumisikat ang araw mula sa gilid. Na nagpapakita sa lupa na lumilikha ng napakagandang tanawin. Kung maipinta natin ito, siguradong magiging maganda. Ang maliit na gubat na iyon sa ilalim ng sinag ng paglubog ng araw ay talagang napakaganda. Maraming magkasintahan ang magkahawak kamay na naglalakad sa maliit na kalsada. Masaya at matamis ang mga mukha nila na nakakainggit kay Ethan Ike. Bigla rin niyang gustong hawakan ang kamay ni Kiran Tide at magkasamang maglakad araw-araw. Nauna akong lumakad ng ilang hakbang. Nang mapansin kong hindi makasabay si Ethan Ike, hindi ko napigilang lumingon at sabihin, Tide, bakit hindi ka sumusunod? Kung hindi tayo aalis ngayon, lilipas na ang paglubog ng araw. At hindi na natin maipipinta ang magandang tanawin ng paglubog ng araw na ito. Nang marinig ito ni Ethan Ike, bigla niyang ayaw nang magpanggap. Natukoy na niya na gusto pa rin ako ni Kiran Tide tulad ng dati. Hindi na kailangang magpanggap sa harap ni Kiran Tide. Gusto niyang magkaroon ng matamis na relasyon kay Kiran Tide. Pagkatapos ay dadalhin siya nito na nakasuot ng wedding dress sa pagtatapos ng taon. Sa pag-iisip nito, naglakas loob siyang sabihin sa akin na nasa harap ni Kiran Tide. Sa totoo lang, ako ang babaeng gusto mong pakasalan. Magkasama na tayo. Hindi malakas ang boses ni Ethan Ike. Pero sapat na para marinig ko. Medyo naguluhan ako. Sinabi ng isa beauty sa kasaysayan ng AEFNHI. Na gusto niyang maging kami. Tinatapatan ba niya ako? Nagduda ako kung tama ba ang narinig ko. Hindi, wag ka namang magbiro. Hindi nakakatawa ang biro na iyan. Akala ko binibiro lang ako ni Ethan Ike. Gayunpaman, seryoso talaga si Ethan Ike. Seryoso ako, Kiran Tide. Sa totoo lang, ako ang babaeng pakakasalan mo sa hinaharap. Magkasama na tayo. Katulad ng ibang magkasintahan na magkahawak kamay. Pwede rin tayong maging ganito sa hinaharap. Hindi, mabait kang tao. Pero hindi ikaw ang babaeng pakakasalan ko sa hinaharap. Hindi tayo bagay. Mabait ako pero hindi bagay. Sa pagkakataong ito, ganap na natigilan si Ethan Ike. Anong nangyayari? Tinanggihan ako ni Kiran Tide dahil mabait akong tao. Mabait ka. Pero hindi tayo magkakaroon ng pagkakataon. Huminto ako sandali. Pagkatapos ay seryoso ulit akong nagsalita. Sa totoo lang, may fiancé na ako. Isang fixed marriage mula pagkabata. Sa winter vacation ko siya pakakasalan. Sa oras na iyon, kahit gaano kalaki ang mahirap na pagsubok na kaharapin ko, kailangan ko pa rin siyang pakasalan. Kaya hindi tayo pwedeng magsama. Kahit nabigo si Ethan Ike sa pagtatapat niya. Pero nang marinig ko ang ganitong katapat na pagtatapat, hindi ko napigilang maantig sa puso ko. Kahit namumula pa ang mga mata ko. Ang sama-sama mong. Bakit ang tapat mo? Kung hindi ka pumayag sa akin ngayon, pagsisisihan mo. Biglang sinabi ni Ethan Ike na namumula ang mga mata. Noong una, gustong magkaroon ng matamis na relasyon kay Kiran Tide si Ethan Ike.
Pero ang kahoy na tao na ito, isang puso lang ang nag-iisip tungkol sa paghihintay hanggang sa katapusan ng taon para pakasalan siya. Hindi ba mas maganda kung magkahawak kamay ng mas maaga? Hindi ko pagsisisihan. Seryoso kong sabi. Okay, wag mo akong hanapin kapag nagsisi ka. Nang makita kong umiiyak na umalis si Ethan F.K., balak ko siyang habulin. Pero mas mabuti ng isang beses masaktan kaysa masaktan ng matagal. Dahil ganoon, hindi ako pwedeng maging kasama ni Ihidi. Ano ang makukuha ko kung hahabulin ko siya? Mas mabuting hayaan ko na siyang sumuko. Para hindi niya ako sundan sa hinaharap. Sa paaralan, wala nang mga chismis tungkol sa akin at sa kanya. Bigla akong nakahinga ng maluwag. Pero lihim pa rin akong nakokonsensya kay Ethan F. Kahit papaano, tinulungan niya ako ng malaki nitong mga nakaraang araw. STD, sorry. Lihim kong sinabi sa puso ko. Pero hindi mapipilit ang pagmamahal. May fiance na ako sa puso ko, si Tidao. Kahit maganda si Ethan F. Hindi ko pa rin siya matanggap. Ang tagpo na tumatakbong umiiyak si Ethan F. ay nakita ng ilang magkasintahan na dumadaan. At nagsimula silang magbulungan. Hindi ba iyon ang hash is a beauty ng Ethan High? Bakit siya tumatakbong umiiyak? Tama, siya nga. Tingnan mo, may gwapong lalaki doon. Mukhang siya ang lalaking may relasyon sa kanya kamakailan. Putek! Hindi kaya nabigo ang hash is a beauty tea sa kanyang pagtatapat. Kaya nasasaktan siyang umiyak? Possible. Ang parking ito ang sagradong lugar para sa pagtatapat. Maraming estudyante ang pumupunta dito para magtapat ng pag-ibig. Kung ganun, tinanggihan talaga ang pagtatapat ng hash is a beauty tea. Naku! Ang hash is a beauty sa kasaysayan ng Ethan High ay tinanggihan sa pagtatapat niya. Bilisan nyo, kuhanan nyo ng litrato. Ang mga estudyanteng nagdadaan na magkasintahan ay kinuhanan ng litrato ang tagpo na tumatakbong umiiyak si Ethan. Di kayo pati na rin ako sa kuha. Agad nilang pinost ang mga litratong ito sa internet ng school na may nakakagulat na mga pamagat. Sa bilis ng panahon, agad naging malaking headline ang mga post na ito sa internal network ng school na nakaakit ng pansin at atensyon ng mga estudyante ng unibersidad. Ito ang hindi inaasahan ni Tiran Tidedi at Ethan Eke. Mga nangyari ngayong araw. Dahil sa mga nangyari ngayong araw, lalong naging sigurado si Ethan Eke sa isang bagay. Ang masamang disipulo ay siya pa ring disipulo noong mga nakaraang taon. Mananatiling tapat at matatag siya sa kanya. Sa puso niya, siya lang ang laman. Nang maisip niya ito, lalong gumanda ang pakiramdam ni Ethan Eke. Masamang disipulo. Hintayin mo na lang sa pagtatapos ng taon kung magsisisi ka. Pang-aasar na sabi ni Ethan Eke. Habang nagpapahinga at bumabalik sa dormitoryo. Malinaw na maayos ang kanyang pakiramdam. Hindi siya labis na nagdurusa. Tulad ng mga post sa internal network ng paaralan. Ngunit pagkapasok niya sa pinto, 3 kaibigan niya sa kwarto ang tila naghihintay doon. Bahagyang kakaiba ang kanilang mga mukha at may hawak pa silang mga pagkain at inumin. Bakit kayong 3 naghihintay sa pinto? Bahagyang nagtataka si Ethan ito habang tinitingnan sila. Fan F. Ito ang mga pagkain na matagal ko nang iniipon para sa iyo. Biglang inabot ni Tsef Bife. Ang isang malaking supot ng pagkain kay Ethan F. Ito ang yogurt ko, ibibigay ko rin sa'yo. Sabi naman ni Diptik Nanhi. Habang ipinapasok ang isang hilera ng yogurt sa kamay ni Ethan F. Ito ang mga maskara ko, hindi ko pa lahat nagagamit, ibibigay ko sa'yo. Nagbigay rin si Liu Zainhin ng mga maskara kay Ethan Eke. Dahil sa mga kakaibang kilos ng 3 kaibigan niya sa kwarto. Lubhang naguluhan si Ethan Eke. Anong nangyayari sa inyo ngayon? Nagbibigay kayo ng pagkain. Nagbibigay ng yogurt at nagbibigay pa ng maskara sa akin. Si Ethan Eke ay parang pangalawang monghe na hindi alam ang simula't dulo. Hindi maintindihan kung ano ang iniisip ng 3 kaibigan niya sa kwarto. Ngayon, gusto lang namin na palugdan ka. Palugdan ako. Bakit nagbago kayong lahat ngayon?
Sabihin niyo na may tinatago kayo sa akin. Nagkatinginan sina Dick, DC, Easy at ang dalawa pa. Alam na hindi nila maitatago kay Van FK kaya't inalo nila ito. Van FK, mahirap makahanap ng lalaking katulad niya. Ang mga lalaki naman, marami dyan. Saka, napakaganda mo. Ikaw ang pinakamagandang hockey, reyna ng kagandahan, sa kasaysayan ng Finhai University. Kung gugustuhin mo, hindi ka maubusan ng lalaki. Tama, Van Ek. Hindi natin kailangang masaktan dahil sa isang disipulo. Van Ek, kung gusto mo ng tuta. Bukas, pwede kitang ipakilala sa isang magandang nakababatang kapatid. Sunod-sunod na pang-aalo ng tatlo. Nalalong nagpagulo kay Van Ek. Ano ba ang sinasabi nyo? Anong tuta? Anong lalaki? Wala akong maintindihan. Okay lang ako. Bakit naging parang kailangan ko ng tuta para mahalin? Van FK, nagpapanggap ka pa ba? Kung gusto mong umiyak, umiyak ka na lang. Mas makakabuti yan sa katawan mo. Kung hindi mo ilalabas, hindi yan makakabuti sa kalusugan mo. Umiyak. Ano pa ba ang tinatago niyo sa amin? Ang panliligaw mo kay T-Ren T-Daddy at ang pagtanggi niya sa iyo ay kumalat na sa buong paaralan. Sabi ni HBCEFA habang kinukuha ang kanyang telepono. At binuksan ang internal network ng paaralan. Doon, pinag-uusapan ang tungkol sa malamig na panliligaw ng hockey, reyna ng kagandahan. At ang pagkabigo nito. Nang makita ito ni Van Eki, lubha siyang nagulat. Hindi niya akalain na mula sa parke hanggang sa dormitoryo. Mahigit 10 minuto lang. Ngunit sa internal network ng paaralan ay kumalat na ang usapan. Van Ek, huwag ka nang malungkot. Maganda lang naman si T-Ren T-Daddy. Magaling lang magpinta, wala na yata siyang iba. Maraming lalaki ang nagkakagusto sa'yo. Mas marami pang ang mas mahusay sa kanya. Kung gugustuhin mo lang, siguradong pipila sila para mapili mo. Tama, Van Ek, huwag ka nang malungkot. Wala lang yun, panliligaw lang na tinanggihan. Walang dapat ikabahala. Mas magiging mabuti ang susunod. Ano ba ang iniisip nyo? Kahit na tinanggihan ako sa panliligaw. Hindi naman ako marupok. Okay lang ako at hindi ako malungkot. Sa totoo lang, hindi siya nasasaktan o nalulungkot. Sa katunayan, medyo masaya pa nga siya. Dahil tapat sa kanya si T-Ren T-Ded. Matatag, walang problema kung okay lang. Okay na, matulog na tayo ng maaga. Tama, matulog tayo ng maaga. Matulog ka lang, mawawala rin yan. Bukas, panibagong araw na naman. Sige, matutulog ako ng maaga ngayon. Si Van Ek ay naantig sa kanilang tapat na damdamin. Para hindi na sila mag-alala. Napilitan si Van Ek na sumang-ayon na matulog ng maaga. Kasabay nito, bumalik din ako sa dormitoryo. Ngunit kung ikukumpara kay Van Ek na inalo ng kanyang mga kaibigan sa kwarto. Ang reaksyon ng tatlong kaibigan ko sa kwarto ay lubhang magkaiba. T-Ren T-Daddy, ang galing mo. Tinanggihan mo ang panliligaw ni D. Ang dakilang hockey, reyna ng kagandahan. Sabi ni Lin Yans na may mapitagang ekspresyon. Ang galing mo, bro. Wala akong sinasanto, pero ikaw, bro, saludo ako sayo. Kahit ang panliligaw ng dakilang hockey, reyna ng kagandahan, ay tinanggihan mo. Hindi na nga kailangan habulin. Ibinigay na sayo, tinanggihan mo pa. Punong-puno rin ang pagkamangha si Vinho. T-Ren T-Daddy. May sira ka ba sa ulo? Si Tina iyon, ang dakilang hockey, reyna ng kagandahan. Ang pinakamagandang hockey, reyna ng kagandahan, sa loob ng 100 taon. Simula nang itatag ang Finhai University. Tinanggihan mo. Naku, Diyos ko. Bakit nagkagusto ang hockey, reyna ng kagandahan, na iyon sa isang katulad mong tanga? Hindi ko rin inaasahan na kakalat ng ganito kabilis. Sa loob lang ng oras ng hapunan sa kantin. Kumalat na ng husto sa internal network ng paaralan. Ngunit hindi ko siya gusto, bakit ko siya sasagutin? Walang magawa kong sabi. Ang galing mo. Kahit si T, ang dakilang hockey, reyna ng kagandahan, hindi mo gusto. Siya na nga ang pangarap ng lahat ng lalaki sa school eh.
May biglang naisip si Lin Yan, Tiran Tididi, hindi kaya gusto mo ang lalaki? Kung hindi, paano mong hindi magugustuhan ang isang napakagandang dilag na tulad ni Gi? Ang dakilang Hoki, reyna ng kagandahan. Pagkatapos magsalita, nagkatinginan ang tatlong kaibigan ko sa kwarto. Sabay-sabay silang lumayo sa akin. Mahigpit pang yakap ni Di Vinho ang kanyang dibdib. Baka raw molestiyahin ko siya. Unang-una, isa akong normal na lalaki. Gusto ko ang babae at ang dahilan kung bakit ko tinanggihan si Van Ife ay dahil mayroon na akong babaeng gusto. Yun lang. Simpleng pagpapaliwanag ko. Pagkarinig nito, lumapit muli ang tatlong kaibigan ko sa kwarto. Ah, may babae ka na palang gusto. Hindi na nakapagtataka kung bakit tinanggihan mo si T, ang dakilang Hoki, reyna ng kagandahan. Hindi ko akalain, Kiran Tidid, napakatapat mo pala. Kailan mo ipapakilala sa amin ang future misis mo? Mas maganda ba siya kaysa kay T, ang Hoki, reyna ng kagandahan? Punong-puno ng pag-asa ang tatlong kaibigan ko sa kwarto. Dahil sa babaeng ito, tinanggihan niya si T, ang Hoki, reyna ng kagandahan. Siguradong napakaganda rin niya. Hindi pa kami opisyal. Kung magiging opisyal kami, sa susunod na semestre, ipapakilala ko siya sa inyo. Hindi na ako nagsalita pa. Sa pagtatapos ng taon ang aming kasunduan sa kasal. Kung magiging maayos ang lahat, tuluyan na akong makakasama kay Digyao. Wala na ang pang-istorbo ni Tithan Eke. Lalo ring tumahimik ang aking telepono. Tila bumabalik na rin sa tamang landas ang aking buhay. Noong Martes ng umaga, dahil walang klase sa umaga, pumunta ako sa library para magbasa. Ngunit habang abala ako sa pagbabasa, isang pamilyar at kaaya-ayang boses ang nagmula sa aking tabi. Nakababatang estudyante, pwede ba akong umupo sa tabi mo? Pagkarinig ko sa boses na ito, otomatikong lumingon ako. Nang makita ko ang maganda at kaakit-akit na mukha na yun, agad akong natigilan sa aking kinatatayuan. Hindi ko akalain na si Tithan Ek, na nawala sa loob ng 2 araw, ay muling magpapakita. Maganda pa rin siya gaya ng dati, kaakit-akit pa rin. Nang makita ni Tithan Ek, nabahagya akong natigilan. Nagtanong muli siya. Nakababatang estudyante, pwede ba akong umupo sa tabi mo? Pasasagutin ko pa lang sana siya. Nang lumabas ang boses ng sistema. Pag-activate ng system mission. Pagpipilian isa, payagan si Tithan S na umupo sa tabi mo. Gantimpala, 0 beses na kita mula sa investment ng ginto. Pagpipilian 2, tanggihan. Si Tithan S na umupo sa tabi mo at sabihing umalis siya. Gantimpala, dagdag na 2 itlog ng pugo at 2 kamay. Ang mga pagpipilian ng sistema ay laging ganito kahibang. Kaya wala akong ibang pagpipilian. Ang magdagdag ng 2 itlog ng pugo ay hindi na lalaki. Magiging halimaw na ako. Hindi ko kayang isipin kung ano ang mangyayari kapag mayroon akong 4 na itlog ng pugo. Kaya napilitan akong pumili ng umupo. Walang tao rito. Nang makita ni Tithan S na pumayag ako, masaya siyang umupo. At inabot pa sa akin ang 1 tasa ng milk tea. Nakababatang estudyante, narito ang milk tea na dala ko para sa'yo. Si Tithan Eke, gaya ng dati, ay labis na maamo sa akin. Sa harap ko, tila walang bakas ng kanyang pagiging malamig. Nang makita ko ito, bahagya akong naguluhan. Nakatatandang babaeng estudyante, di. Malinaw na ang sinabi ko. Hindi tayo pwede. Hindi ko tinanggap ang tasa ng milk tea. Akala niya ba hindi pa rin ako susukuan ni Tithan S? Gagamitin pa rin niya ang pagbibigay ng milk tea. At iba pang pamamaraan. Para ipagpatuloy ang kanyang panliligaw sa akin. Kaya nagpa siya akong paalalahanan siya. Nang marinig ito ni Tithan FK, nagalit at natawa siya. Ano ba ang iniisip mo? Akala mo ba kung sino ka? Hahabulin pa rin ba kita? Sa dami ng nanliligaw sa akin. Mas marami pang ang mas mahusay kaysa sayo. Hindi kita gusto. Nagpanggap na mayabang si Tithan Ife. Sa totoo lang, labis siyang humahanga. At tapat sa akin. Madalas pa nga niya akong napapanaginipan. Buti pa.
Sa totoo lang, mabuti kang tao. Maganda ka pa. Mas nararapat sa'yo ang isang mas mahusay kaysa sa akin. Siyempre, kung gusto mong mag-aral ng pagpipinta, pwede kitang turuan. Nagmuni-muni ako sandali at sinabi ko ito. Nakalimutan ko na pala. Nangako kang tuturuan mo akong magpinta, hindi ba? Ngumiti ng matamis si Ethan Eke. Medyo mapaglarong sabi niya, Guro, ang ganda mo naman. Itong tasa ng milk tea na ito, regalo ko na sa'yo. Para sa pagiging guro ko. Pwede na bang inumin? Sige na, tulad ng napag-usapan, pwede kitang turuan magpinta. Pero walang posibilidad sa pagitan natin. Muli kong seryosong paalala. Sige na, sige na. Walang posibilidad sa pagitan natin. Naalala ko na. Sa oras na iyon, baka balikan mo ako para habulin. Bahagyang humiti si Ethan Eke, panatag ka. Hindi kita magugustuhan. May kumpiyansa akong sabi. Nang makita ni Ethan Eke na napakakumpiyansa ko, bahagya siyang umiti. Huwag kang magsalita ng ganyan. Baka sa gitna natin ni Ethan Eke na nag-uusap. Maraming estudyante sa library. Ang tumingin sa kanila. Kahit na umaga pa lang noon. Mayroon pa ring ilang estudyante sa library. Napakaganda ni Ethan Eke. Sikat pa naman siya sa school. Pagkaupo pa lang niya. Kusang umagaw na siya. Nang pansin ng maraming tao sa library. Napansin nila na nagdala muli si Ethan Eke ng milk tea para ibigay kay Tyran Tidit. Naging sanhi na naman ito ng pagtataka at usap-usapan ng mga estudyante. Naku, hindi ba't si Kiyon ang hockey, reyna ng kagandahan? Pagkatapos niyang tanggihan noong nakaraan. Hinahabol niya ulit at nagdadala ng milk tea para sa nakababatang estudyante. Yung lalaking katabi niya. Parang siya rin yung niligawan. Ni Gi, ang hockey, reyna ng kagandahan, noong isang araw. Kung ganoon, parang hindi matanggap ni Gi, ang hockey, reyna ng kagandahan, ang pagtanggi sa kanya. Kaya nagpapatuloy siya sa panliligaw. Parang ganyan, hindi mo ba nakita kagabi? Na muling nagbigay ng milk tea si Gi, ang hockey, reyna ng kagandahan, para sa nakababatang estudyante. Muling nasakop ng mga nakakagulat na post na ito. Ang unang pahina ng internal network ng paaralan. Ang internal network ng paaralan na tahimik sa loob ng 2 araw ay muling naging aktibo kaysa dati. Hindi pa rin alam ng 2 bida ang tungkol dito. Malapit ng mananghalian, umalis na rin kami ni Ethan Eke sa library. Tyran. Sabay tayong mananghalian ngayon. Matamis na pag-aanyaya ni Ethan Eke. Pasensya na, FED, nakatatandang babaeng estudyante, di. Kailangan kong pumunta sa auction ngayong tanghalian. Hindi muna ako makakasabay sa iyo ngayong tanghalian. Okay lang. Pero mayroon tayong club activity mamaya sa painting club. Pagkatapos ng klase, tandaan mong pumunta sa painting club sa art room. Hihintayin kita doon. Huwag mong kalimutang turuan akong magpinta sa oras na iyon. Nagmuni-muni si Ethan Eke sandali at sinabing, sige. Pagkatapos ng klase, siguradong pupunta ako para turuan kang magpinta. Tumango ako. Ito ang ipinangako ko kay Ethan Eke noon pa. Siyempre, hindi ako sisira sa pangako ko. Kung ganoon, nakapag-usap na tayo. Masayang humiti si Ethan Eke at tumalikod na para umalis. Tiningnan ko ang figura ni Ethan Eke na paalis at napabuntong hininga. Akala ko, hindi na kami magkakaroon ng komunikasyon ni Ethan Eke. Pero nagkita pa rin kami. Pagkatapos magsalita ng ilang sandali. Mabilis akong umalis sa school. Kailangan kong pumunta sa auction sa Art Street dahil malapit na ang 12:12. Pagkatapos umalis sa auction, bumalik ako sa school para pumasok sa klase. Sa bandang hapon, pagkatapos ng klase, hindi na ako bumalik sa dormitoryo. Sa halip, pumunta ako sa art room. Gaya ng napag-usapan namin ni Ethan Eke kaninang umaga. Pumunta ako sa painting club sa loob ng art room. Itinulak ko ang pinto at napansin kong walang tao sa loob. Kakaiba naman. Hindi ba't sabi nila may activity ang painting club ngayon? Bakit walang tao? Isang pamilyar na boses
Ang maririnig mula sa likod. Masamang disipulo, nahuli ka na. Tumalon si Ethan mula sa likod ng pinto. At sinarado ang pinto ng painting club. Bahagya akong nagulat. Hindi ko akalain na magtatago si Ethan sa likod ng pinto. Napakakulit na babae. Nakatatandang babaeng estudyante, di. Hindi ba't sabi mo club activity ngayon? Bakit hindi dumating ang ibang members? Tama, club activity nga. Pero dalawa lang tayo sa activity ng club. Hindi tayo mali. Hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin ko sa'yo. Simulan na nating magpinta. Ituturo ko sa'yo kung anong gusto mong ipinta. Gusto kong tapusin ang aking pangako ng mabilis. Nagmamadali ka? Hindi ka pa kumakain, hindi ba? May dala akong masarap na pagkain. Sabi ni Ethan habang naglalabas ng 2 lunchboxes mula sa kanyang bag. Sakto namang nagugutom ako. Kung ganoon, kumain muna tayo, pagkatapos ay ituturo ko sa iyo kung paano magpinta. Himas-himas ko ang tiyan ko. Pagkatapos ng klase, dumiretso agad ako dito. Hindi pa talaga ako nakakakain. Ito ang para sa'yo. Ito naman ang para sa akin. Ethan nag-abot sa akin ng kulay asul na lunchbox. Si Ethan ay nag-abot sa akin ng kulay asul na lunchbox. Habang ang kulay rosas naman ay itinira para sa kanyang sarili. Tinanggap ko at agad binuksan ang lunchbox. Napansin ko na ang mga pagkain sa loob ay niluto ng napakatindi. At lahat ng ito ay mga paborito ko. Itlog na sunny side up, shrimp na may sausawan. Karne at gulay na ginisa. Saan niya nakuha ang mga ito? Nag-order ka ba ng pagkain sa labas? Nang makita ko ang mga pagkain ito, naramdaman kong napakasarap. Hindi ko napigilang kunin ang chopsticks at kumain. Ako mismo ang nagluto niyan. Masarap ba? Punong pag-asang tanong ni Ethan sobrang sarap. Kailangan kong sabihin na ang mga pagkain ito ay napakasarap. Masarap ba? Kung papakasalan mo ako. Sa hinaharap araw-araw. Ay makakakain ka ng mga pagkaing masasarap na tulad nito. Pangarap na sabi ni Ethan Ang trick na ito niya ay pinagplanuhan niya buong hapon. Para lang masakop ang sikmura ni Ethan Hindi ko sinasadyang umubo ng ilang beses. Nakatatandang babaeng estudyante, di. Sa hinaharap, huwag ka nang magsalita ng mga ganyang salita. Hindi tayo maaaring magkasama. Nagbibiro lang ako, bakit kailangang seryosohin? Sa hinaharap, huwag ka nang magbiro ng ganyan. Sige na, disipulo na tanga. Pagkatapos naming kumain, gumabi na rin. 2 tao, isang lalaki at isang babae, mag-isa sa iisang kwarto. Sa ilalim ng painting club. Maliwanag ang ilaw. Na sumasalamin sa 2 kabataan na may bahagyang tensyon. Si Ethan ay may hawak na paintbrush at gumuguhit ng maliit na usa. Ngunit hindi niya ito magawa ng maayos. Kahit na nakatayo ako sa tabi niya at tinuturo ang bawat detalye, si Ethan O kaya, hawakan mo ang kamay ko para gumuhit. Ang pagtuturo mo lang ay hindi ko madama. Hawakan ang kamay mo para gumuhit. Nako, ang teknik mo sa pagpipinta ay masyadong hindi matatag. Kailangan kong hawakan ang iyong kamay para turuan ka. Kaya, iniabot ko ang aking kamay para hawakan ang makinis at malambot na kamay ni Ethan Nang magdikit ang aming mga kamay. Bahagyang nanginig ang katawan ni Ethan Pagkatapos ang kanyang magandang mukha ay mabilis na namula. Lubhang nasiyahan si Ethan sa malabong atmosperang ito. Ang kanyang kanang kamay ay hawak pa rin ni Ethan sa kamay. Gustong pisilin ang kanyang kamay, pagkatapos ay gamitin ang paintbrush sa easel. Sa sandaling ito, nakalimutan na ni Ethan ang pagpipinta. Sana tumigil ang oras sa sandaling ito. Ang hininga ng disipulo na masama ay napakalakas. Nakatatandang babaeng estudyante, B, ano ba ang iniisip mo? Seryoso ka bang tumitingin sa painting? Nakikinig ka ba sa mga detalye na itinuro ko sa'yo? Anong detalye? Nagulat na nagtaas ng ulo si Ethan Sakto namang yumuko ako para tingnan. 2 kaming nagtama ng tingin. 1 sentimetro lang ang layo ng aming mga mukha.
Ang malabong atmosfera sa sandaling iyon ay nagpatibok ng puso ni Ethan ng mas mabilis. Namumula ang kanyang magandang mukha. Ang gwapo naman ng disipulo na masama. Sa layong ito, buti pa kung makahalik ako. Gayunpaman, sa mismong sandaling ito, biglang nawala ng kuryente sa painting room. Biglang namatay ang fluorescent light. Agad na napuno ng dilim ang painting room. Ay, bakit nawala ng kuryente sa mahalagang sandaling ito? Labis na nadismaya si Ethan Ike. Agad kong kinuha ang aking telepono para gamitin bilang flashlight. Bigla kong nalaman na ang aking telepono ay low battery. Ang sama! Low battery din ang telepono ko. Nakatatandang babaeng estudyante, may battery pa ba ang iyong telepono? Parang mayroon pa. Kinuha ni Ethan ang kanyang telepono para tingnan. Sakto namang may isa 0% pa ng battery. Kung ganoon, bilisan mong buksan ang flashlight. Lumabas muna tayo. Kung hindi kapag isinara ang art room, hindi tayo makakalabas. CJ. Dali-daling binuksan ni Ethan ang flashlight function. Sa telepono. Sa napakahinang liwanag, hinawakan ko agad ang kamay ni Ethan at naglakad pasulong. Ngunit nang makarating kami sa pinto ng art room, nalaman ko na ang pinto ay nakalock mula sa labas. Patay na. Parang nakalock tayo sa art room. Medyo desperado kong sabi. Pagkatapos kong magsalita, naubos na rin ang battery ng telepono ni Ethan Kaya wala na ring pag-asang makatawag para humingi ng tulong. Talagang sunod-sunod na kamalasan. Mukhang ngayong gabi, kailangan nating matulog sa art room na ito. Pagkarinig dito ni Ethan sa totoo lang, natuwa siya. Kung dito matutulog, dito na lang matulog. Basta makasama ang disipulo na masama, ayos lang. Umaasa pa nga siya na may mangyaring isang insidente. Gayunpaman, habang lumilipas ang oras, lumalamig ang gabi. Kalagitnaan na ng Setyembre, napakalamig pa rin ang hating gabi. Nakasuot pa naman ng maikling palda si Ethan kaya lalo siyang giniginaw. Ginaw na ako. Si Ethan ay nakakubli sa isang upuan sa loob ng art room. Nanginginig. Nababalisa ako. Nang lingunin ko, wala ring magamit para takpan siya. Ako naman ay nakasuot lang ng maikling manggas. Sakto namang muling tumunog ang boses ng sistema. Ding, ay activate ang mission. Pagpipilian isa, yakapin si Ethan para tulungan siyang magpainit buong gabi. Gantimpala, banal na antas ng pagkanta. At kayang kumanta ng isang nakakaantig na kanta. Na may 1,000,000% interest rate. Pagpipilian dalawa, panoorin si Ethan na mamatay sa lamig. Gantimpala, bawiin ang lahat ng assets. Ang pagpipilian ng sistema sa pagkakataong ito ay hindi na gaanong kahibang. Bahala na, basta malampasan ko lang ang gabing ito, pag-iisipan ko na lang ulit. Nang maisip ito, nagpa siya akong umupo sa tabi ni Ethan Pagkatapos ay niyakap ko siya sa aking mga braso. Na para bang yayakap ang isang maliit na pusa. Gumamit pa ako ng kamay para yakapin ng mahigpit ang buong katawan ni Ethan Umaasang magagamit ko ang init ng aking katawan. Para tulungan si Ethan na labanan ang ginaw. Anong ginagawa mo? Si Ethan ay inaantok at giniginaw. Nakatatandang babaeng estudyante, Hindi ka ba giniginaw? Sa pagyakap ko sayo, hindi ka na makakaramdam ng ginaw. Pagkarinig dito ni Ethan bahagyang namula ang kanyang magandang mukha. Salamat, disipulo na masama. Nagpapasalamat si Ethan at buong katawan pa niyang isiniksik sa aking mga braso. Ang init naman ng disipulo na masama. Palihim na naisip ni Ethan na may pulang mukha. Pagkatapos ay nag-antok at nakatulog. Niyakap ko ang malambot na katawan ni Ethan Naramdaman din ng katawan ko ang init. Sa lalong madaling panahon, kumalat ang pakiramdam ng pagkapagod sa buong katawan. Unti-unti akong sumandal sa upuan at nakatulog. Habang natutulog si TD at si Ethan sa dormitoryo ng mga babae. Sina Beth
Liu Zianhin at Diptyque Nanvu ay nag-aalala. Gabi na, bakit hindi pa bumabalik si Tan Ese? Hindi pa rin matawagan ang kanyang telepono. May nangyari kaya sa kanya? Mag-isip kayo. May sinabi ba si Tan Ese sa inyo na may pupuntahan siyang tao? O may pupuntahan siya? Naalala ko na. Kaninang hapon, pumunta siya sa kantin at nagluto ng lunchbox. Sabi niya, may ipapakain daw siya sa kung sino. Nagkatinginan sina Liu Zianhin at Diptyque Nanvu. Pareho nilang naramdaman ang pagkalito. Sino ang kung sino na iyon? Pagkatapos magsalita, tila naalala ng tatlo kung sino ang kung sino na iyon. Hindi kaya si Kiren Kide yun? Kaninang umaga, nagbalita na ang internal network ng school na si Tan Eke ay nagdala ng milk tea sa library para hanapin si Kiren Kide. Posible na. Itong babae na ito ay nagluto ng love lunchbox na rin. Hula ko, dinala niya iyon kay Kiren Kide. Tama, posibleng kasama ni Kiren Kide si Tan Eke. Mayroon bang contact number ni Kiren Kide? Nagdulot ito ng pagkabigo sa kanila. Ngunit sa lalong madaling panahon, may naisip si Det Bae. Pwede nating tanungin ang mga kasama sa kwarto ni Kiren Kide para makuha ang contact number. Pero hindi natin kilala ang mga kasama sa kwarto ni Kiren Kide. Ako na ang bahala. Pagkasabi ni Bae, nag-post siya ng mensahe sa kanyang WeChat Moments. Sa loob ng kalahating oras, kailangan ko ang contact number ng kasama sa kwarto ni Kiren Kide. Ang unang makakapagbigay. Makakasabay kong mananghalian bukas. Ito talaga ang plano ng isang magandang babae. Sa contact list ng WeChat ni Bae, maraming lalaking nagpapanggap na kaibigan. Sa pag-post na ito sa WeChat Moments, agad na naging aktibo ang mga lalaking ito. Nababaliw silang naghahanap. Wang Hao, hilingin mo sa kanila na huwag magkaroon ng anumang insidente. Nag-aalalang sabi ni Divin Ho. Siguradong wala. Nag-aalala't hindi mapakali si Lin Yanyi. Sakto namang sa sandaling iyon, isang gwapong lalaki ang humahangos na pumasok sa kanilang dormitoryo. Hingal na hingal niyang sinabing, mga estudyante, tulungan niyo ako. Ibigay niyo sa akin ang contact number ninyo. Kailangan kong mag-enroll para sa physical exam tea. Siya si Teacher Zhang na laging nanliligaw kay Dat Bae. Kaya nang makita niya ang post ng Diyosa, agad siyang tumakbo sa dormitoryo ni Kiren Kide. Exam na ba sa physical education? Medyo naguluhan si Wang Hao. Nagmamadali ako, walang oras para magpaliwanag. Bilisan niyo at ibigay sa akin ang contact number niyo. Kailangan kong mag-report. Kung hindi, huli na bukas. Hindi sinabi ng teacher na ito na kailangan ng Diyosa ang kanilang contact number. Pero gumawa siya ng dahilan. Sige na, kung kailangan ito para sa physical exam. Isusulat namin ito para sa'yo. Hindi na nag-isip ng malalim sina Bivin Ho at ang iba pa. Tutal, ang lalaking ito ay isa rin sa mga teacher nila. Sa lalong madaling panahon, isinulat nila ang kanilang contact number sa isang papel. At ibinigay sa kanya. Salamat! Hawak ang contact number ng tatlong AC na kababatang estudyante. Masayang tumakbo pabalik ang teacher para i-report ang nagawa niya sa Diyosa. Sa dormitoryo ng mga babae, hindi na naghintay ng matagal sina Bae at ang kanyang mga kaibigan. Sa loob lamang ng 10 minuto, natanggap na niya ang contact number ng tatlong kasama sa kwarto ni Kiren Kide. Nakita niyo na, nakuha ko na. Labis na humanga sina Diptyque Nanvu at Liu Zianhin. Sa dormitoryo, si Bae ay tinaguriang si King, hari ng dagat. Kung saan nasakop niya ang maraming tao. Siya ang pinakamahusay maglaro. Nang makuha ni Bae ang contact number ng tatlong kasama sa kwarto ni Kiren Kide, agad siyang tumawag. Si Wang Hao ang sumagot. Nagpanggap si Bae na nagtatrabaho sa student council. Dahil sa maingat niyang pagtatanong, nalaman niya kung saan pumunta si Kiren Kide. Pagkatapos ibaba ang telepono, dali-daling lumapit sina Diptyque Nanvu at Liu Zianhin. Ano, nalaman mo na ba kung saan pumunta si Kiren Kide? Nalaman ko na, pero wala rin si Kiren Kide doon. Hindi rin siya matawagan sa telepono. Nagmuni-muni si Bae.
Wala rin doon si Kiran Tidith. Hindi kaya. Hindi kaya ang dalawang taong ito ay hindi nasa labas ng school. At magkasama? Ang pangungusap na ito ay nagbigay linao sa tatlong magkakaibigan sa kwarto. Tila ang batang. Si Ethan Eku ay hinabol si Kiran Tidindi hanggang sa kama. Si Class Githe Isay ay tila bigo sa kahinaan ni Ethan Eke. Tama, madaling lumabas at magbukas ng kwarto kasama si Kiran Tidith. Sina Dipte Nang at Liu Zianhin ay halos pareho rin ang iniisip. Sa totoo lang, hindi sila dapat sisihin sa pag-iisip ng ganito. Wala silang dalawa doon. Si Ethan Ek. Sa mga nakaraang araw, patuloy na hinahabol si Kiran Tidith. At ayon sa lohika, para mapabalik ang ulo ng ihi, nakababatang estudyante. Siyempre kailangan isuga ni Ethan Eku ang kanyang trump card. Iyon ay gamitin ang pinakamahalaga para masakop ang puso ni Kiran Tidith. Batang Fan Ehi. Sa pagkakataong ito, para habulin si Kiran Tidith, sumugal talaga siya. Plano niyang ibigay ang kanyang unang beses kay Kiran Tidith. Sige na, malinaw na, hindi na natin kailangang mag-alala. Matulog na tayo. Iwinagayway ni DC ang kanyang kamay sa dalawa. Nagdadalamhati lang siya para kay Ethan Eke. Masyadong madaling ibigay ang kanyang unang beses. Ito talaga ang isang malaking hindi pagkaunawa. Kung alam lang nila na nakulong lang siya sa art room kasama si Kiran T. Hindi ko alam kung ano ang kanilang iisipin. Unti-unting sumikat ang araw. Ang mahinang liwanag ay tumago sa bintana na tumatama sa art room. Naramdaman ni Ethan Eke ang pagyanig sa kanyang pilikmata at nagising mula sa kanyang panaginip. Agad niyang napagtanto na nakahiga pa rin siya sa mga braso ni Kiran Tidith. Naku, kagabi. Sa mga braso talaga ako ni Kiran Tidith buong gabi. Nang maisip ito ni Ethan Eke, bahagyang namula ang kanyang magandang mukha. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa labi ni Kiran Tidith. Ngayon, natutulog ang disipulo na masama. Kung hahalikan ko siya, sigurado akong hindi niya malalaman. Kaya sinimula ni Ethan Eke na magpout ng magandang labi. Pagkatapos ay palihim siyang tumingkayad. Papunta sa labi ni Kiran Tidith. Habang papalapit ng papalapit, lalong bumibilis ang tibok ng puso ni Ethan Eke. Sa lalong madaling panahon, ang manipis na labi ni Ethan Eke ay dumikit sa labi ni Kiran Tidith. Ang kaakit-akit na pakiramdam na iyon ay agad na nagpakilig kay Ethan Eke. Nako, nahalikan ko na naman ang disipulo na masama. Sana hindi siya agad magising. Para makahalik pa ako ng mas matagal. Bahagyang nahumaling si Ethan Eke. Ang lasa sa labi ni Kiran Tidith ay napakatamis. Iyon ang lasa ng pag-ibig. Kaya nitong magpatumba sa tao. Ngunit sa mismong sandaling hinahalikan niya ako at ayaw ko nang humiwalay. Biglang nagising si Kiran Tidith at nagtama ang aming apat na mata. Agad na naging iba ang atmosfera sa paligid. Hindi ko akalain na sa pagdilat ko. Makikita ko ang tinatawag na malamig na hoki, reyna ng kagandahan, na palihim akong hinahalikan. Ang halik lang naman ay okay lang. Tapos adik pa sa paghalik. Nakahiga lang sa labi ko, ayaw pang bumitaw. Nagdulot ito ng galit sa akin. Kaya itinulak ko si Ethan Eke. Nakatatandang babaeng estudyante, B, anong ginagawa mo sa labi ko? Labis akong hindi masaya habang pinupunasan ang aking bibig. Ito na ang pangatlong halik ng dalawang tao. Ang unang halik ko ay para sa aking kasintahang si Tigyao. Si Ethan Eke naman ay dumadating bawat ilang araw para halikan ako. Ngayon, hindi na lang ako nawalan ng unang halik. Pati na rin ang pangalawa. Hindi rin naligtas ang pangatlong halik ko. Nahuli pa niya ako na palihim akong hinahalikan. Namula ang mukha ni Ethan Eke na parang mansanas, umaatras-atras. Kinailangan niyang magpaliwanag. Disipulo na masama. Kung sasabihin ko sa'yo na ginagamit ko lang ang aking labi para lagyan ka ng lip balm. Maniniwala ka ba? Gamitin ang labi mo para lagyan ako ng lip balm. Hindi ako 3 taong gulang. Niloloko mo ba ako? Talaga. Pagkagising ko lang, napansin kong medyo tuyo ang labi mo. Kaya sa kabutihang loob, gumamit ako ng lip balm sa labi ko para lagyan ka ng kaunti. Si Ethan Eke ay namumula ang mukha habang seryosong nagpapaliwanag.
Pagkarinig ko nito, hindi ko sinasadyang kinagat ang aking labi. Sa katunayan, mayroon pa ring pakiramdam ng lamig doon. Na parang may kaunting lip balm na ipinahid. Amoy strawberry pa. Lip balm? Hindi kaya nagkamali ako ng pag-intindi kay Ihi, nakatatandang babaeng estudyante si. Palihim akong nagduda. Ngunit ang dahilan na ito ay masyadong manipis. Ngunit kung hindi ito ang dahilan, kung gayon, ano kaya ito? Si Tithan Ithu ang #1 hockey, reyna ng kagandahan, sa